Hello, blessed afternoon everyone and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, magwawiring po tayo sa lahat ng ating lighting outlets sa Unit 1 and Unit 2. Tahan natin yung mga kasama natin. Nag-start na mag-wiring sa ating lighting outlet. Nag-start na sila na maglagay ng mga wire para sa ating mga lighting outlets. Meron na tayo ditong flexible hose na ang laman nito is dalawang number 14 para sa ating supply dito sa bedroom 1 ng unit 1. Yan. So dito yan magsusupply sa bedroom 1. So yan bale yung ano natin, circuit 2 at supply natin yan para dito sa ating bedroom 1 sa lahat ng ilaw nandito sa bedroom 1 at susupplyan niya kasama yung kitchen, dining, tsaka meron din sa sala. Okay guys, so ang ginagamit pala natin ngayon na wire para sa ating mga lighting outlets ay 2mm squared THHN. So lahat ng mga wires natin dito THHN. Kabinet nito is 14 American wire gauge. Ayan. Color green ang ginamit natin dito. Ayan, katulad yung color green by Philflex. Beke naman, Philflex ha. So nagawa niya ni George yung sa taas. Meron ng supply para dito. So lalagyan na niya ng wire itong switch dito sa may bedroom 1 ng unit 1. Bali dito S3 to. Ibig sabihin, 3 gang. Yan. Tatlong return wire, tsaka isang live wire. Yan. So, ito magiging live wire natin. Nalagyan natin ng palatandaan kasi pare-paras lang green. So, para matandaan natin, live wire natin, merong tape. Hinila na yung wire pataas. Ayan. Yan, okay na to. Ay, pasok na yung wire dito sa switch. 4 bali to. Ito yung live. Itong may tape. Tapos itong tatlo, mga return wire. Go-wiring na rin siya dito sa may switch ng comfort room ng bedroom 1 ng unit 1. Single gang lang yun, single switch. Bali, dalawang wire lang yun. Isang live, saka isang return. Just market sa taas na tagahila. Yan. Ito yung wire. Ayos na, George. Ayan, okay na dito. Ay, may maraka yan. Ito yung live natin. Ito yung isa, itong return. Ayan, nandito si Benz. Gumagawa ng clamp. PVC clamp. Ayan, ito yung example na ginawa niya. PVC clamp. Pagka sinecure natin yung mga flexible hose dun sa hollow block sa loob ng kisame. So, hindi na tayo gumamit ng GI. So, mas maganda nga ito dahil PVC. Hindi siya kinakalawang. Yan, matibay yan. Ilagyan na rin ni George ng mga wire. Itong switch dito sa may pintuan, sa may dining area. 3 gang yun dyan, kaya 4 na wire. 3 return, tapos isang live para sa ating switch dito. Yan. Oh, may junction box dun. Ilagyan natin ng junction box. Good morning everyone. So pinagpatuloy natin ngayon ang pag-wiring para po sa ating mga lighting outlet. Ito po sa may unit 1. So ngayon nandito tayo ngayon sa may kitchen area. Itong unit 1. Lalagyan na natin ng mga junction box para sa ating mga lighting outlet. Ayan, nag-set up na sila ng hagdanan tsaka ang dami. So dito sa may kitchen, 3 ang ilaw dito na nakaseries. 1, 2, 3. Kaya lalagyan natin ng junction box. Yung junction box natin, i-screw lang natin yan sa may carrying channel. Gamitan natin yan ng metal screw. Lalagyan na yun ng wire itong flexible hose. 2 wire. Supply para sa ating 3 series na ilaw dito sa my kitchen area. Magdadrop na lang tayo ng wire para sa ating 3 ilaw na series.
Nilagyan din nila ng cable tie yung flexible hose para hindi siya pangit tignan tsaka hindi nakalaylay. Ayan. Guys, ang next natin na gagawin ngayon is maglilinya naman tayo para sa switch nitong tatlong ilaw na to na naka-series dito sa my kitchen. So ang switch pala na ito nandito nakalocate. So 3 gang kasi ito eh. Yung isa sa kitchen, yung isa sa dining, yung isa naman sa may sala. Pag nagsuot tayo ng wire dito sa flexible hose para hindi tayo mahirapan, papasukan mo natin ito ng alambre. Ayan o. Tapos yung alambre naman, tatali yan dun sa may wire. Then hahatakin ngayon yung alambre para may pasok tong wire. So, pinapasukan na natin ito ng dalawang 14 AWG na wire. Itong flexible hose. Para yan sa ating switch doon. Malagay yung switch natin sa may tabi ng poste. Switch yan para dito sa tatlong ilaw sa kitchen. Yung ginamit natin dyan sa mga junction box, ginamitan natin ng end-bell yan. Gumawa tayo ng end-bell. Ang ginamit natin ng tubo dyan is 3-port para makapasok yung flexible hose sa 3-port na end-bell. So pag pinasok mo yan, swak-swak na yan, medyo masikip na yan. Hindi na basta-basta matatanggal yung ating flexible hose. Kakabitan na din sa may junction box ng switch para sa switch ng ating mga ilaw nito ating kitchen. Okay, so next na yung gagawin ngayon, maglalagay na naman sila ng supply para dyan sa may gitna ng dining. So may ilaw kasi tayo dyan sa may gitna. So dito sa may dining area, meron na tayong nilagay dito na abang na wire para sa ating ilaw dito sa may sentro. Tapos naglagay tayo dyan ng supply. Tapos dito naman, para yan sa ating ceiling fan. Ngayon ang ginagawa nila, kukuha sila ng supply naman dyan, papunta dito sa may sentro ng sunken sala. Kasama pa sa circuit na ito, sa circuit 2, papunta doon sa may master's bedroom. Mayroon pa dyan sa may master's bedroom, tapos doon sa may yung lighting ng CR. So yun ang magkakasama sa circuit number 2 na lighting outlets. Kasama din yung sa may bedroom number 1. Kaya lang, di pa natin malalagyan tong bedroom number 1 dahil wala pang metal paring dito. Ayan o. Pinahintay lang natin sila na magawa tong metal paring. Kaya tayo makapaglatag ng mga flexible hose at makapag-wiring sa lighting outlets dito sa bedroom number 1 ng unit 1. So ngayon mag-umpisa na para tayo na mag-wiring para sa ating circuit number 3. 12K outlets para sa ating mga pin light. Dito sa may dining, kasama dito sa may kitchen. Hindi pa talaga natin natapos ang circuit number 2 kasi dun sa master's bedroom, hindi pa kasi natapos na malagyan ng metal paring. So nag-aantay lang tayo na matapos malagyan nila. Then, kapaglatag tayo ulit, continue ang ating circuit number 2 na supply at linya. Lahat ng mga pin light sa gilid nitong kisame, alagyan natin yan. Naka-series lahat yan. 30 na ilaw ilalagay na pin light dito sa mga gilid ng ceiling. Yun yung ginagawa ni George. Nag-wiring siya ngayon sa buong pin light. Kasama yan sa circuit 3. The bench naman, yan, gumagawa siya ngayon ng end-bill or hub para sa mga junction box. Right guys, so update po tayo. At tapos na rin sila na gumagawa para sa ating mga habang para sa ating mga pin light. Paikot nitong area na to dito sa my dining tsaka sa my living area. Ayun. So dito sa my kitchen, yan, meron na yung nakabang para sa mga ilaw. Papasok sila ngayon ng 14 American wire gauge ng wire dito sa flexible hose. Haba yan. So bali ito yung ating supply para sa mga ilaw sa circuit number 3. Ayan si George. Haba na ito. Kinakabit na lang ngayon yung para sa supply ng ating circuit 3
ng ating lighting outlets. Dito po sa may unit 1. Takbo yan dun. Papunta doon sa may pader. Sa ibabaw ng switch nitong living area. Doon siya magsusupply para sa ating mga ilaw ng circuits 3. Kasama na yung master's bedroom. Tapos na namin ang pag-wiring ng lighting dito sa may loob ng ceiling sa may unit 1. Kailangan lang yan i-splice. Naman tayo sa may room 2 ng unit 1. Ayan, nag-start na siya na maglagay ng mga junction box. Tapos maglalagay ng flexible hose at wire. So meron pala tayong ginawa dito na plano para sa lighting outlets. Nilagyan ko ng color coding yan. And may red, mayroong blue, tapos mayroong green. Yan. Para mas madali nating matandaan kung ano-ano magkakasamang ilaw sa isang circuit. So kinuha ko rin tong plano na to dun sa original plan. Tapos nag-drawing lang ako ulit. Tapos nilagyan ko ng mga color coding. Di ba mas madali nating matandaan? So bale ang ating circuit 1 dito sa may room 2 ng unit 1. Dito naman meron yung cob light. 4 na pin light dito sa may gilid ng cob. Tapos doon sa gitna meron din ditong pin light. So ayan guys, nakompleto na lahat ng mga abang na para sa mga ating mga pin light. 5 series na pin light. Ito isa, 2, ayun, 3, 4, tapos 5. Isang switch lang yan. Tapos ito naman, isang switch nito na sa gitna. Tapos meron tayong abang dito na sa ating cob light. Ayan, ito. Ginagawa ngayon ni George. Naglalagay na siya ng wire para sa ating switch dito sa mga ilaw ng room 2 ng unit 1. Yan. So bali S3 to. Ibig sabihin 3 return wire para sa mga ilaw at isang live. Pero ang kulang pa pala dito sa may CR. Hindi pa namin managyan dahil wala pang metal paring. Ayan. Yan naman yung supply natin dito sa may room 2 ng unit 1. Bali, dyan yung ikakabit ito. Junction box na yan. So, yan naman susupply dito sa room number 2. Tapos, tatakbo yan doon. Papunta doon sa may panel board. So, ayan. Yung iba dito natapos na natin na i-splice. Tapos nakasara na rin yung mga junction box. Ayan. Ay, magsasara na daw sila rito eh. Lalagyan na ito ng kisame. Next natin gagawin doon naman sa may dining, sala at kitchen. Doon naman tayo mag-splicing ng mga wire. Ayan, tapos na rin yun. So dito na banda, papunta tayo doon. Kaya lang hindi natin magawa pa dito banda dahil merong PVC panel. Ayan, maulan ngayon dito sa site. At mismo sa Alfonso maulan. Kaya lahat ng mga workers dito nasa loob gumagawa. Hindi sila makagawa sa labas dahil ang lakas ng ulan. So kami naman dito sa electrical, yan, tuloy-tuloy pa rin sa paggawa na sa loob. Supply yan. Papunta dun sa may room 2. At saka dito sa may hallway. Yan, yun ang circuit number 1. Yan. Yan, punta tayo sa may room 2 ng unit 2. Bali, nagwa-wiring sila dito ngayon sila Church kasi Benz. Si Benz naman, yan nagwa-wiring dito sa may switch nitong room 2. Yours, oh. Dito naman siya nagwa-wiring sa may sa may CR. After nito, ma-wiring nitong room na ito. Dispensa natin to lahat ng mga wirings sa loob ng junction box. Bali dito sa room 2 ng unit 2, the same lang din to ang design or layout ng mga lighting katulad to sa room 2 ng unit 1 doon sa una natin ginawa. Yung bali papasok na lang dun sa loob, tatakbo yung wire na yan papunta dun sa may room 2. May junction box dito.
Naputik ka. So yan ang susupplyan niya para sa lahat ng ilaw dito sa room 2. Right guys, pupunta naman tayo ngayon sa unit 2 sa room 1. Ayan, doon naman tayo ngayon nag-wiring para sa ating mga lighting outlets. Nandito ngayon dalawang electrician, si Benjamin at si George. So bali yung design dito sa room 1 ng unit 2, kaparas lang din nung room 2, unit 1 tsaka unit 2. May 5 series dito. Isa, dalawa, tapos tatlo, apat. Tapos yung isa pang ka-series niya dito sa gitna, katapat itong pintuan ng CR. Ayan. Tapos meron itong tube light, solo yan. Sa center, maglalagay rin tayo ng solo dyan na ilaw or kay pin light. Mag-wiring din tayo dyan sa may CR. Ang ginagawa ko rito eh. So maglalagay na sila ngayon ng supply para dito sa room 2 ng unit 2. Galing dun sa may panel board. Valid dyan yung drop natin sa junction box na yan. Yung supply natin para sa kwarto na ito. Room 2 ng unit 2. Yan, makikita nyo. Hamog yan. Dito sa Alfonso yan. Hindi yan ulan, hamog. Parang nasa Baguio City ka oh. Nagkahamog. So, na-testing na natin yan. So far wala namang nag-short na linya. Sa lahat ng mga ilaw, punta natin sa may room 2 ng unit 1. Ayan. Na-testing na natin to gamit ang tester. Nagawa na lang yung isara to. Kisame. Tapos yung cob. Ayan. Doon din sa may kitchen. Dining. Ayan. Na-testing na natin din yan. So far wala namang short circuit yan. Patay dito. Ay, si Pintor o si Albert. Kasama si Joshua. So hanggang dito lang yung na-testing natin. Mula dun sa may kitchen hanggang dining. Dito ba dahil pa natin na-testing? Dahil hindi tayo makagawa dito dahil merong mga materialis pang ceiling. Siguro pagka wala na to, pwede na tayo mag-testing dyan banda. Papunta dun sa may master's bedroom. Bali doon, natapos na lang natin yung sa may room 2 ng unit 2. Tapos pupunta na tayo dun sa may kitchen, dining, tsaka sa may sala. Then after that, yung huli, yung master's bedroom. So, natapos natin to wiring yan itong lighting outlet dito po sa may master's bedroom ng unit 2. So naka-ready na yan para ikabit yung mga ceiling. So ngayon dito naman sa hallway sa labas ng unit 2. Ayan, nagwa-wire na tayo ngayon. Sa isang switch, 6 na ilaw ang magka-series yan. Ayan, ito tayo banda. Ayan, bali 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 3 naman doon. Ibang switch naman yun doon sa may dulo. Nalagyan na pala nila itong ng mga pader. Itong 2 unit. Ayan, nahati na. Kabila yan, unit 1. So sarado na yan. Ayan, tingnan natin ito sa may unit 1. Dito sa labas, meron na rin. May pader na rin dito. So nandito yung swimming pool area. Mag-aabang rin tayo dito para sa ilaw dito sa may pader ng swimming pool. Doon din sa kabila. Yan, punta tayo. Mag-aabang rin tayo para sa ilaw. Diyan sa may taas ng pader. Sa taas niya magkakaroon ng cob. Kaya magkakaroon ng cob light sa taas niyan. So ito wala namang swimming pool. Magkakaroon dito ng garden. Yung switch nito yung ilaw dito para sa cube light. Doon yung switch na yun.
Ito yung switch niya. Ayan. Ayan, dito tayo ngayon sa may unit 2. Tapos na pala natin lagyan ng mga abang na wirings para sa ating lighting outlet. Dito sa may hallway. Ayan na. Meron na. Nalagyan na rin ng PVC ceiling. Tapos doon naman tayo sa may unit 1. So nag-umpisa na rin tayo na maglagay ng mga lighting outlet dito sa may unit 1. Ayan, may mga abang na yun. Oh, hi muna kayo. Kaway. Ay, si brother, oh. Peto na yan. Yung switch dito na para sa 6 na ilaw. Nandito yung nakalagay. Ayan. Ito naman para sa may pader ng swimming pool dyan, oh. Magkakaroon kasi dyan na strip light. So, ang switch niya ito. Ito naman para sa lightings dito na, 6 dito sa may hallway. Tapos doon naman banda, punta tayo doon. Si Benz naman ang gumagawa dito. Diba, parang? Dalawa pa yan dito na drop. Tapos yung ka-series niyan, 3. Sa 2, 3. Tapos yung switch niyan, eto. Ayan. Dito yan sa may hallway ng unit 1. Pagkatapos nitong malagyan ng mga wirings para sa ilaw ng hallway, sasara na rin nila yan gamit yung fluted PVC ceiling. Katulad nito. Ayan, fluted yan. Magkaiba yan dun sa kabilang unit, dun sa may unit 2. Papasok sila ngayon ng wire. Ito sa may flexible hose. Medyo mahaba yan. Ayan, hanggang dun. Bali, yan ang magiging supply natin mula dun sa may junction box na yun. Gagapang papunta dun, no? Yun yung ating circuit 1. Yan, dito tayo ngayon sa may unit 2. Kalatag na ngayon sila ng bakal dito sa may pathways. Yan. Nagabang na rin tayo ng PVC pipe papunta dun sa pathway na yun. Yung pipe na to para yan sa ating cube light kasi may cube light dyan sa taas, eh. Yan, ito yung switch niya. Dito kasi magiging garden yan. May cube yan sa ilalim ng biga. Silipin naman natin dito sa may master's bedroom ng unit 1. So nag-wiring na kami dito. Ayan, pinakabang na ng mga wire para sa ating mga pin light. Tapos kompleto na yan. Meron na tayong abang para sa ating center light. Meron na rin 4 dyan nakabang para sa pin light. Ayan. Tapos dito naman yung 3 na yan, series yan, kasama nitong 4 na pin light sa mga kanto. Tapos nag-splice na rin yan si Joshua, nag-splice na ng mga wire. Si Benz naman nandun sa taas sa may CR, nagwa-wiring din. Ayan, oh, nakatongtong pa. Ingat ka dyan, Brad, ha? So dito wala pang metal paring, eh. Pero mag-abang na rin kami para in case na lalagyan na sila ng mga metal paring. Meron na tayo nakabang na wiring para sa ilaw. Bali 2 ang ilaw dito na series. Tapos may kasama pang exhaust fan na nakaseries din sa mga ilaw. Pag binuksan mo itong switch ng ilaw, so bubukas rin yung exhaust fan. Pagka in-off mo siya, yung switch ng ilaw, ma-off din yung exhaust fan. Hindi siya may iwan na bukas. Dito tayo sa may unit 1. So nalagyan na nila ng PVC ceiling itong hallway. Yung mga abang na wire para ito sa hallway na ilabas na. Dito tayo sa master's bedroom ng unit 1. Ay, nalabas na rin yung mga wire. Yan. Tapos doon. Tapos doon naman sa may unit 2. Nailabas na rin yung mga wire sa master's bedroom ng unit 2. Yan. Yan yung mga wire.
nakalabas na lahat. Ayan, puntahan natin. Dito sa may bedroom to ng unit to, yan, nakalabas na rin yung mga wire sa ceiling na hardplex. Yun. So, naka-ready na yan na butasan kung pinlight ang ilalagay. So, ganun din sa may bedroom 1 ng unit 2. Tapos, bedroom 1 at bedroom 2 ng unit 1. Punta tayo sa may unit 1. Yan. Tayo sa may bedroom 1. Ayan. Palabas na yung mga wire. Tayo sa may bedroom 2. Ayan, nakalabas na rin yung mga drop wire para sa ating mga ilaw. Alright, so natapos na po tayo na mag-wiring sa ating mga lighting outlets ng Unit 1 at Unit 2 ng Duplex Resort. So, if you like my video, please don't forget to subscribe and click the notification bell para update po kayo sa susunod nating mga video. And see you in our next vlog. Bye-bye! God bless us all.